Ang Manila Bay ay dating bahagi ng kabisera ng bansa. Malaki ang naging papel nito noong panahon ng digmaan. Ang Manila Bay ay isang daungan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ito ay naliligid ng mga pook ng Cavite, Bulacan, Pampanga at Bataan. Noong araw ay naging bantog sa buong mundo ang Manila Bay dahil sa napakagandang sunset nito. Maraming inaabot ng takip silim dito. Hinihintay ang paglubog ng haring araw dahil talaga namang napakaganda ng sunset sa lugar na ito. Kaakit-akit ang tanawin sa lugar na ito. Marami kang makikitang namimingwit at mga namamangkang mangingisda sa napakalinaw na tubig. Ito ay tahanan din ng isang biodiversity system. May upland forests, mangroves, coral reefs at marami pang iba. Ngunit ang nakamamanghang larawang iyon ay matagal nang nawala. Nakalulungkot na ginawang Poso Negro at basurahan ang Manila Bay. Ang mga establishmentong ang tubo nila na naglalaman ng dumi ay diretso sa dagat. Ginawang tapunan ng mga patay na tao at hayop. At tuwing may bagyo ay sahod lahat ng Manila Bay ang mga dumi na nakapaligid dito. Bukod sa basura, lumabas din sa water sampling na isinagawa ng DENR na ang mga bahagi ng mga ilog na konektado sa Manila Bay ay naglalaman ng average na 330 million most probable number fecal coliform. Ang fecal coliform ay isang uri ng bakterya. Lumabas din sa water sampling na ang maruming tubig ay maaaring nanggaling sa mga restaurant, medikal na pasilidad, na malapit sa Manila Bay at mga katubigang konektado rito. Aabot sa 100 establishmento ang pinadalhan ng DENR ng Notice of Inspection. Dulot na rin ng maruming tubig ng dalampasigan. Maraming mamamayan ang nagkakasakit sa balat, lalo na ang mga bata, dahil sa mga mikrobyong likha ng maruming tubig. Dahil dito, nabawasan na ang mga taong nais mamasyal sa dating sikat na atraksyon ng bansa. Ilang presidente ng Pilipinas na ang dumaan, ngunit tila bigo sila para maiayos at muling maibalik sa dating ganda ang Manila Bay. Matapos isailalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang isla ng Boracay, ay sumunod namang binigyan ng pansin ang Manila Bay. Isang proyektong sinasabing aabutin ng halos dekada at nangangailangan ng pondong aabot umano sa bilyong-bilyong piso. Sino ba naman ang hindi magkakagusto na maging isang bagong Boracay ang Manila Bay na sa mahabang panahon ay nakilala dahil sa burak at basura? Sa proyektong ito ay dapat magkaisa ang mga taga Metro Manila at kalapit na mga lalawigan tulad ng Cavite, Bulacan, Pampanga at Bataan. Hindi lamang mga taga Metro Manila ang nagpabaya dahil sa pagtatapon ng basura noon magpahanggang ngayon. Kung ating susuriin, sa tuwing masama ang panahon, kusang lumulutang ang makakapal na basura na may kasamang mga kawayan at lambat. Malinaw na galing ito sa mga baklad na nagmula sa Cavite at Bulacan dahil ito ang hanap buhay sa lugar na iyon. Ang makapal naman na basura tulad ng mga plastik ay galing sa mga parteng Tondo at Ubando, Bulacan. Dito kasi ang imbakan ng basura. Marami rin ang nanggagaling sa Maynila dahil lahat ng basurang itinatapon sa mga estero sa Maynila ay tinatangay sa Manila Bay. Karamihan sa mga nagtatapon ng basura ay informal settler o mga squatter. Diretso sa estero ang kanilang basura. Ang nagpapatagas naman ng dumi at langis sa mga estero na tumutuloy sa Manila Bay ay mula sa mga establishment na malapit sa Manila Bay. Baliwala rin ang paglilinis kung walang partisipasyon ang mga negosyante at mismong mga kababayan natin na nakatira sa mga paligid ng estero sa pagiging burara at sa hindi pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Mayroong 3 phase o bahagi ang rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang unang phase daw ay ang paglilinis sa mismong katubigan. Ang ikalawang phase ay may kinalaman naman sa relocation,
infrastructure at everything. Tinatayang nasa 100,000 illegal settlers ang naninirahan sa paligid ng Manila Bay at kailangang i-relocate. Kasama rin sa ikalawang phase ang pagsilip sa koneksyon ng mga kabahayan sa sewerage system ng Maynilad at Manila Bay. Nakapaloob naman umano sa ikatlong phase ang enforcement at sustainment. Aabot sa 47 bilyon ang pondong kakailanganin para sa rehabilitasyon na naaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2019. Noong January 27, 2019, libu-libong tao kasama ang ilang miyembro ng gabinete ang lumahok sa paglulunsad ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Nasa 5,000 tao, kabilang ang mga government workers and volunteers, ang nagmarcha mula Quirino Grandstand hanggang Baywalk, hudyat ng pagsisimula sa rehabilitasyon. Nagkaroon din ng paglilinis sa ilang bahagi ng Navotas, Las Piñas, Cavite, Bulacan, Pampanga at Bataan na may mga esterong konektado sa Manila Bay. 3 establishmento naman ang binigyan ng cease and desist order ng Laguna Lake Development Authority matapos umanong mahuling nagpapalabas ng maduming tubig papuntang Manila Bay. Pinutulan ng water source upang immediately wala silang chance na makapag-pollute sa Manila Bay. 6 na establishmento naman ang binigyan ng notice of violation dahil sa parehong paglabag. March 2019 nang umpisahan ang paghuhukay sa Manila Bay upang alisin ang burak at basura rito. Binatikos naman ng grupong pamalakaya ang ginawang dredging ng Manila Bay sapagkat apektado na umano ang pinagkukunan na ikabubuhay ng mga maliliit na mangingisda. May punto naman ang grupo sa ginawang dredging sa Manila Bay, pero ang ginawang ito ay para maalis ang burak at basura. Sa palagay kaya nila may mabubuhay na isda sa burak at basura? Kung may mabuhay man at mahuli ng mangingisda ang mga isda, baka malason pa sila. Huwag sanang sansalain ang paglilinis sa Manila Bay sapagkat para ito sa lahat, marami ang makikinabang kapag naging malinis ang Manila Bay. Bahagi rin ng proyekto ang pagpapaganda sa 500 metrong baywalk ng Manila Bay. Naging controversial ang bahaging ito ng proyekto dahil sa di umano'y panganib na idudulot sa kalusugan ng artificial na white sand na ilalatag sa kahabaan ng baywalk. Ang sinasabing white sand ay mula sa dinurog na dolomite mula sa Cebu. Ayon sa mga eksperto, ang dolomite ay nagtataglay ng crystalline silica na pinagmumulan ng cancer at nagdudulot ng panganib sa balat at mata. Binatikos ng ilang mga grupo ang paglalagay ng white sand sa baybayin ng Manila Bay, giit ng Pamalakaya at Oceana Philippines. Hindi totoong rehabilitasyon ang ginagawa ng DNR, kundi pagpapaganda lamang sa lugar. Tila hindi din daw dumaan sa pag-aaral ang hakbang na ito ng ahensya. Imbis daw kasi na white sand ay dapat ay mangroves at mga sea plants ang ilagay sa Manila Bay upang maibalik ang sigla ng ecosystem sa lugar. September 7, 2020, nang sinabi ng Department of Health na ang paglanghap ng dolomite dust ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Ito ay pinangambahan ng marami. Ngunit noong September 8, 2020, nilinaw ito ng DOH. Ito pong proseso ng pagka-crash ng dolomite, doon po tayo nagkakaroon ng hazardous event or effects sa katawan. As long as it processed already, hindi na po ganon ang kanyang epekto sa mga tao. Dinepensahan naman ng Malacanang ang desisyon sa paglalagay ng buhangin na dolomite sa kahabaan ng baywalk. Ani Palace spokesman Harry Roque Jr., itong ginawa po nila, ito po ay tinatawag na beach enhancement. So, hindi lang po ito pagpapaganda. Itong beach enhancement po ay para po maiwasan ang soil erosion at para makatulong din po sa flood control. So, although it is primarily beautification, it is a soil erosion project. It is a part of an overall adaptation policy of the DENR.
Ayon kay Secretary Anyo na siya ring Vice Chairperson ng Manila Bay Task Force, hindi dapat mabahala ang mga mamamayan dahil hindi mapanganib sa kalusugan ang dolomite na ginagamit bilang artificial na puting buhangin sa Manila Bay. Aniya, pangkaraniwang materyales lamang ang dolomite na ginagamit sa beach nourishment sa mga resorts sa buong mundo. Ang paglalagay ng mangroves at mga sea plants ay bahagi rin ng proyekto. Tinuturing ni Vice President Leni Robredo na ang White Sand Project sa Manila Bay ay isang misplaced priority ng pamahalaan. Ngayong kinakaharap pa rin ng bansa ang COVID-19 pandemic. Pinuna ni Vice President Robredo ang paggastos ng pamahalaan para sa proyekto. Gayong paulit-ulit na sinasabi na walang pondo ang gobyerno para sa COVID-19 response. Para kay Robredo, napaka-insensitive na gawin ang proyekto lalo na at marami ang naghihirap ngayong pandemya. Iminungkahi ng Vice Presidente na bigyan ang nasa 10 milyong mahihirap na Pilipino ng buwan ng cash aid na nasa 5,000 para sila ay makabangon mula sa krisis. Dagdag pa ni Robredo, ang milyong-milyong pisong pondo na gagamitin sa proyekto ay mahalagang ilaan na lamang sa mga pamilyang nangangailangan. Bawat sentimo mula sa kaban ng bayan ay mahalaga para sa ating survival ngayon bilang isang bansa. Importante na bawat hakbang ng gobyerno ay pinag-iisipang mabuti. Laging mas mahalaga ang kalusugan kaysa artificial na kagandahan. Ito ay ilan sa mga ibinabato ng mga kritiko ng administrasyon. Ano ba ang halaga ng magandang white sand kung ito naman ay nakapipinsala sa kalusugan? Laging mas maganda ang natural kaysa artificial. Bakit natin pipiliting maging white sand ang Baywalk ng Manila Bay? Gayong sa totoo ay hindi naman. Sa nakalipas na mahigit 2 dekada, napabayaan ang Manila Bay na dating tanyag sa buong mundo, naging isang mabahong lugar at tapunan ng mga basura. Ngayon sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ginagawa ng paraan upang ito ay mapaganda at maibalik sa dati nitong anyo. Ang paglalatag ng puting buhangin sa dalampasigan ng Manila Bay ay magandang konsepto para maging tourist attraction ang lugar bukod sa pagpigil sa soil erosion. Ito ay bahagi lamang ng isang malaking proyekto sa Manila Bay. Pagkatapos sukayin at tanggalin ang basura at burak sa Baywalk, ay pinalitan ito ng white sand. Bakit daw gagawa ng ganitong maluhong proyekto gayong may krisis sa COVID-19? Kailanman ay hindi pagwawaldas ng pera ang pagpapaganda ng lugar. Kasama ito sa historic approach ng paglilinis at rehabilitasyon na matagumpay na nagampanan ng DENR sa tulong ng pribadong sektor. Ang pondo ay nakalaan na noon pa man sa bisa ng batas. Ikaw ka-trending, ano ang masasabi mo sa isyung ito? I-share at i-comment sa ibaba ng video ito at huwag mo ring kalimutang mag-like at subscribe. Pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.